programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. T3 kapag isagot kita, mga masama lagot ka na, ang babangga magigiba, aaksyon na agad sila! Solo ng bakbakan ngayong gabi. Mrs. na gustong kumalas kay Mister, niloko raw ng taga-korte at nadugasan ng 200,000 pesos. Walang hiya ka, Miss Ligaya Labanada. Empleyado ka pa naman ng Manila City Hall. Mabulok ka sana sa bilangguan. May dumayong mga pulis sa tahimik na lugar para manggulo lang. Ilagay natin sa ayos sa mga pasaway na ito. Napauwi na po ako ng nakasakay na ako ng motor. Sumakay at naandar. Tinadyakan po ako ni PO1. At ang inyong mga idinulog sa T3 naming nasolusyonan, abangan mamaya. Dahil wala silang ligtas ng mga oras kung may dong. Magandang hapon mga kapatid. Kay Noynoying, kay Planking, ang gawin ng mga militante, hindi babaguhin ng T3 ang estilo ng aming pag-atake laban sa mga tiwali. Dito aksyon agad at bawat taman naninigas. Kaya mga tol, manood at bilangin, isa-isa ang mangingisay na mga pasaway sa walang kumpay na, bakbaka na. Lahat ay gagawin ng isang misis para maanal ang kanyang kasal kay Mister. Pero ginoyo siya ng isang empleyada raw ng korte at natangayan ng 200,000 pesos. Kaya ngayon lahat ay gagawin naman ng biktima para makabawi sa suspect. Narito ang aming ambush. Walang hiya ka, Miss Ligaya Labanada. Empleyado ka pa naman ng Manila City Hall. Mabulok ka sana sa bilangguan. Ito ang himutok ni Sherilyn Kong ng Caloocan City laban sa manloloko raw na kawani ng Cortes sa Maynila. March 29, 2010, nagsampa ng kasong annulment si Sherilyn. Kasunod ito, lumapit siya kay Ligaya Labanada, stenographer ng Branch 30 Regional Trial Court sa Maynila para maayudahan daw ang isinampang kaso. Laking gulat ng biktima nang singilin siya ng halagang 200,000 pesos kapalit daw ng pag-aayos ng annulment papers nito. Sabi niya gano'n, ang unang bayad is 50,000. Then sumunod, nagbigay din ako sa kanya ng 150,000. Yung 150,000, kasama na itong mga resibong to. Nagtiwala si Sherilyn at naghintay ng halos 2 taon. Ang kaso, tila nasunog na ibinayad na pera kay Ligaya. Nagpapaalala kasi ako talaga ng marriage ko kay Miss Ligaya Labanada. Nagbigay ako ng pera sa kanya. Tapos sa bandang huli, hindi din naman niya na-i-process. Dahil dito, nagdesisyon si Sherilyn na bawiin na lamang ang perang ibinigay kay Ligaya. Pero walang maibalik sa kanyang stenographer. Kaya gumawa na lamang sila ng kasunduan at nangako itong babayaran siya sa itinakdang petsa. Pero dumating ang araw na ito, ni Singkong Duling ay walang naibalik kay Sherilyn. Kaya naman, nagdesisyon na siyang lumapit sa T3. Sinamahan namin ang biktima para patutuhanan ng reklamo. Sakto at nandun nga si Labanada at humingi pa ng palugit. Nasabi ko sa'yo kung anong text niya. Tulungan mo naman ang alam namin na kahit hanggang mag-30 lang. Sa mga empleyadong manloloko gaya ni Labanada, tigil-tigilan nyo na ang panloloko sa kapwa dahil hindi kayo sasantuhin ng T3. Yan na, Tol Rapi, ang nangyari. Kaya konting ingat din siguro sa ating mga kapatid dyan, ha? Yung mga magpapaanal ng kaso, hindi ho pwedeng ng kasal dahil wag ho kayong padalos-dalos. Hindi porke tiga-korte, matutulungan ho kayo niya, kagaya stenographer. Ano namang kinalaman yan sa annulment, ha?
taga-record lang yan ng mga usapan ng judge, fiscal, at saka ng defense lawyer. Hindi, kasi kung sa mga pixel nga, Tol, Erwin, meron na loloko. Eh, yan pa mismo. Sa loob na mismo sa korte at napatunayan na talagang siya ay stenographer. So, syempre, akala naman ng biktima, may tutulong dahil may connection sapagkat tagaloob na siya. Okay, Unfortunately. Pero napakalaki naman, Tol Rafi, 200,000. Biruin mo yan. Pero nangako naman yung korte na pinagtatrabawan niya, ay may kalalagyan daw itong stenographer nila. Okay. Bukod yan, pwede natin sampahan ng kasong estapa. Pwede. Oo, Okay. yun ang gagawin. So, ang magiging ano natin dyan, mission, pasisibak natin yung manloloko at Correct. pagkatapos, papakulong natin. Ay, Tulad ganun nung ganun na lang. gusto mangyari nung biktima. Oo, kulong yan. Stapa. Okay. Sa isang bayan sa Laguna, may kakaiba ng racket ang mga dayuk-dok sa droga. Kung ala kang pera, may tira now, pay later silang offer. Narito ang nasapol ni Tol Ben sa kanyang bitag. Kakaibang shabu-change sa Binian, Laguna. Kilala ng kanilang mga parokyano sa kanilang special promo, ang Tira Now, Pay Later. Nilusob at winalis ng mahigit 200 operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency at Bitag. Kahit wala siya rito, makakausap natin ngayon si Tol Ben para sa story niyan. Tol Ben, good afternoon. Good afternoon sa inyo, mga tol. Gaano ba katalamak itong racket na shabu-change na ito? Etong Shabutangge na to, kakaiba to dahil buong barangay ito ng Binyan, Laguna, Barangay Kalalay. Tatlong buwang surveillance, pinag-aralan, ginawang case study ng mga PIDEA Academy agents bago sila ito'y matapos ang kanilang kurso sa pagiging agent ng PIDEA. Oo. Talagang lumubog dito yung mga ahente. For 3 months, tinignan nila kasi paulit-ulit yung sitwasyon dito. Mag-ooperate yung mga PNP anti-drugs. Pagkatapos, the night after ng operation, kunyari, the next day, balik na naman sa dati. So, hindi na titinag. So, naging malaking hamon sa Philippine Drug Enforcement Agency, PIDEA. And so, ang ginawa ng kanilang superintendent sa Philippine Drug Enforcement Agency sa may parting Laguna, pinag-aralan to. Ikiralat niya kanyang mga estudyante yan, mga agent bago mag-graduate. So, ang ginawa nila, nagpositibo. Kaya dito nilusob nila. Kasi ang kakaiba rito, mga tol, ang estilo rito, kahit wala kang pera, tumira ka muna ngayon, pay later. Paano And, halimbawa, Tol Ben, tumira tapos walang pambayad? Ano yung papatay? kasi ang rational dyan, sila rin yung mga drug addicts, sila rin mga drug pusher. So more or less, pag tumira ka na wala kang pambayad, magbenta ka. So dinadayo to ng ibang mga barangay. Kilala to dyan sa Tol Ben, Laguna. ilan ang mga operatiba nating mga taga-PIDEA ang involved sa sinagawang raid? All in all, nagsanib puwersa yung SES, Special Enforcement Service. Yan ang elite force ng PIDEA. And then yung mga agents nila sa academy, kasama kami dyan to document everything, no nonsense. So, sinuyo dyan Sinona, ginawang zoning yung barangay. Ang daming nahuli dyan. Yung iba mga duguan dahil kumasa, nagtalunan para mga dagang nakikita ng pusa. Pero ito medyo nilinis na lang namin yung operations for TV. Kasi kung titingnan, if I remember too, I believe nung sa Shabutangge, kayong dalawa ni Mon, ikaw Erwin at saka si Mon noon, nag-umpisa itong mga Shabutangge. I remember dun sa Pasig. Pero Ngayon, Tol Ben, tanong ko pala sa'yo, parang bitin yung story mo kanina dahil abangan na lang nila mamaya. Ito ba'y natuldukan na ninyo itong shabu-change na ito? Natuldukan yan, sinuyo dyan mantakin nyo, talagang dinala lahat yung mga ang ginawa rito, nabigyan ng search warrant to really walisin lahat. Maraming nakuhang droga dyan. Pinagtatapon nga nila kahit saan So, nung kita niyo sa video na yan, habang nagtatakbuhan dyan, so na yan lahat na makita dyan, dampot. Kasi lahat naman sila suspect. Saan sila abangan? Lahat sila Mamaya. drug pusher. Okay, Tol Ben, mamaya, mapapanood nyo na sa bitag, ano?
Oh, yan lang. So, Yung kabuuan abangan niya. na lang yan, detalye niyan, lahat nandyan yan. Well, Tol Ben, sandali ha. Abay, sa puntong ito, kausapin natin ang hepe ng Binyan, Laguna Police Station, si Police Chief Inspector Arnold Formento. Major Formento, magandang hapon. Nawala si Major Formento. Anyway, sige, Tol Ben, abangan na lang natin yan at abangan ng mga kapatid natin yung bitag mamaya sa TV5. Okay. Alright. Oh, wala si mga kausap. Major Formento, wala. Wala si Mayor. Well, Wala. kung ganun, pasalamatan natin yung tropa ng PIDEA. Ay, PIDEA. Talagang lagi yan. mabibilis. Oo. Congratulations, PIDEA. PIDEA. Of course, sa Bitag. Yan. Yung Bitag, mapapanood nyo mamaya after the Pilipinas News Live. Pilipinas. Okay. Sige, dito naman tayo sa mga parak na may topak, as in may sira sa ulo. Bakit kanyo? Aba nanggugulpi po ng inosente. Anong tawag yan? Eh di may katok. Respa natin. Pauwi na po kami nung nakasakay na ako ng motor. Sumakay at naandar. Tinadyakan po ako ni PO1. At mga kasong inyong inilapit sa amin dito sa T3 at ang aming mga naging aksyon, abangan!